Welcome to Maestra Mo YouTube channel. Ako ay natutuwa dahil kasama ko kayo ngayong araw. Maligayang pagbabalik-aral sa Maypaho Elementary School. School Year 2021-2022. Ako po si Teacher Leia S. Villanueva, ang inyong guro sa Grade 2. Tayo pa rin ay nasa gitna ng pandemya. Kaya ang ating pag-aaral ay nasa bahay lamang. Ngunit huwag malungkot dahil si Teacher Leia ay kasama mo sa online class. Sa bahay naman, katuwang natin si nanay, tatay, ate, kuya, tita, tito, o maging si lolo o si lola. Katuwang natin sila sa pagsagot ng ating module. Mga bata, ano-ano ang mga dapat nating gawin o mga dapat nating tandaan upang makaiwas sa COVID-19? Mahusay! Huwag kalimutang maghugas ng kamay gamit ang malinis na sabon at tubig. Gumamit din ng alkohol. Huwag kakalimutang magsuot ng face mask at face shield kapag tayo ay lalabas ng bahay. Palakasin ang ating katawan sa pamamagitan ng pag-eehersisyo at pagkain ng mga masusustansyang pagkain. Panatilihin ang physical at social distancing. Tandaan mga bata, maging ligtas sa lahat ng oras. Isang makabuluhang araw mga bata. Sana ay nasa mabuti at ligtas kayong kalagayan ngayong panahon ng pandemya. Ako, si Ginang Leia S. Villanueva, guro mula sa Paaralang Elementarya ng Maypaho. Mga bata, ang pamilya niyo ba ay nakaranas na ng matinding pagsubok? Paano ninyo ito hinarap at napagtagumpayan? Sinubok din ba ang tibay ng iyong dibdib? Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang kwento na hango sa totoong buhay. Kilalanin natin ang dalawang magkapatid na nakipaglaban sa isang sakit na tuberculosis. Ang kwento natin ngayon ay may pamagat na tibay ng dibdib. Masaya ang pamilya nina Abby at Bella. Pinakahihintay ng magkapatid araw-araw ang makasabay nilang kumain ang kanilang mga magulang. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa mga pagkain sa aming hapagkainan. Maraming salamat po sa aming kalusugan at higit sa lahat ay sa biyaya ng pamilya. Amen! Kain na! Bago umalis si tatay, hinagtan niya ang kanyang mga anak. Ingat, itay! Salamat, Abby. Bantayan mo si Bella at maging mabait ka kay nanay habang wala si tatay. O ayan, good girls daw kayo mga anak. Masayahin ang magkapatid. Mahilig silang maglaro, lalo na sa harap ng kanilang nanay. Talagang maaasahan si Abby, lalo na sa pagbabantay ng kanyang nakababatang kapatid. Anak, lagi niyong tatandaan na napakasaya namin ni tatay kapag kumpleto tayo. Kaya siya nagtatrabaho ay para mabili natin ang lahat ng inyong mga paborito at para tayo ay sama-samang mamamasyal tuwing linggo. Salamat, nanay!
magsakay ng jeep para mamasyal. Sa kanilang lugar, dikit-dikit ang mga bahay. Marami silang kapitbahay at marami ring kaibigan sa buong barangay. Minsan, pumupunta sila sa kanilang kamag-anak para makipagkwentuhan. Madalas din silang may bisita sa kanilang tahanan, may okasyon man o wala. Isang gabi, nagising si nanay na inaapoy ng lagnat si Bella. Gising, tatay! Inaapoy ng lagnat si Bella. Heto, ilagay mo sa kanya at tingnan natin kung gaano kataas ang lagnat niya. Malalim pa naman ang gabi. Bukas na natin siya madadala sa health center. Sige, bantayan natin kung magbabago ang kanyang pakiramdam. Kinabukasan pa nila nadala sa health center ang anak para magpakonsulta. Ngunit buong linggo ay pabalik-balik ang lagnat ni Bella. Kakaiba rin ang kanyang ubo. Kaya, dinala na rin nila sa ospital para magpakonsulta sa doktor. Kailangan po natin siya ipa-x-ray, nanay. Pabalik-balik po ang kanyang lagnat at hindi maipaliwanag ang kanyang ubo. Kailangan din po siya makuhaan ng plema para maipasuri sa espesyalista. Pabalik-balik sa ospital ang kanyang pamilya dahil sa hindi maipaliwanag na ubo at lagnat niya. Hanggang isang araw, sa pagpakonsulta nila sa ospital, kinausap nila si Dr. Carlo at sa tulong ng nurse na si Ami na nagpasuri sa plema ni Bella sa laboratorio na nalaman din ang totoong sakit ng bata. Batay sa aming pag-aaral sa kaso ni Bella, nanay at tatay, ikinalulungkot po naming ibalita na may tuberculosis po ang inyong anak. Drug-resistant TB po ang sakit niya. Ito po ang TB na hindi gumagaling sa ordinaryong gamot. At kailangan po nating alamin sa lalong madaling panahon kung saan niya nakuha ang TB. Mayroon po bang ibang miyembro ng inyong pamilya na may TB kaya po siya nagkasakit? Pwede rin pong makuha niya ito sa taong malapit sa inyo. Sino po ba ang mga taong pwedeng magka-TB? Mga taong naninigarilyo, mga senior citizens, mga may diabetes o kaya po ay nasa mga lugar na mayroong may sakit na TB pero hindi nyo lang alam. Pilit na inusisa ng mga doktor kung sino ang naging kontak ng bata para magkaroon siya ng TB. Kaya, isinailalim din sa X-ray ang lahat ng miyembro ng pamilya ni Bella. Hindi matanggap ng mga magulang ang pangyayari. Napakabata pa ni Bella para magkaroon ng TB na maaaring ikamatay kung hindi magpagamot. Pero lalong nalugmok sa lungkot ang pamilya nung nalaman nilang pati si Abby ay may tuberculosis. Drug-sensitive TB naman. Ipinaliwanag ng doktor ang mahabang proseso ng gamutan para sa DRTB at PSTB. Araw-araw na kailangang pumunta sa ospital ang pamilya para doon inumin ni Abby at Bella ang lahat ng libreng gamot. Bayad po. Naku! Halos sumuko si tatay sa paghahanap ng perang gagastusin nila. Madalas ay hindi rin sila nakapagtrabaho dahil kailangan siya ng kanyang pamilya sa pagpunta sa doktor. Umiiyak sila, lalo na kapag nagsusuka sila pagkatapos ng pag-inom ng mga gamot. Kapag nakita na ng mga bata ang napakaraming gamot at injection, kusang tumatakbo palayo ang magkapatid.
Sa tulong ng mga mabubuting tao, naitawid nila ang gamutan ng magkapatid. Sa ospital ay may kakilala silang isang grupo ng mga pasyente. Lahat ng mga miyembro doon ay may sakit na tuberculosis. Pero sa kagustuhang gumaling ay kagaya rin nilang pabalik-balik sa ospital para kumonsulta sa doktor at doon inumin ang mga libreng gamot. Saan ka kumukuha ng lakas para hindi ka sumuko sa pagod, gastos, hirap at awa sa pagpapagamot ng iyong mga anak? Napakalungkot naman, pareho pa silang nagkaroon ng tuberculosis. Ginagawa kong lahat ito para sa aking mga anak. Sa maniwala po kayo, sa hindi, dasal at tibay ng dibdib ang aking panlaban. Kung isusuko ko ang tibay ng dibdib at pababayaang lumala ang aking dalawang anak, mawawala ng pag-asa ang aking asawa at baka tuluyang mawala sa amin si Abby at Bella. Kaya po ipinapakita ko sa kanila na kung sama-sama kami, kaya naming labanan ang TB. Natapos ni Abby at Bella ang gamutan. 6 na buwan ang DSTB at 9 na buwan naman ang gamutan para sa DRTB. Unti-unting bumalik ang sigla ng magkapatid. Bilang pasasalamat sa lahat ng tumulong sa kanilang pamilya, dumalo sila sa mga programa ng ospital at pamahalaan upang magbigay ng inspirasyon sa kapwa pasyente na gustong sumuko sa gamutan ng tuberculosis. Ipinaliwanag nila na hindi dapat matakot sa TB, bagkus ay dapat harapin kasama ang buong pamilya at komunidad. Sina Abby at Bella ay naging kaibigan na ng mga doktor at nurse sa ospital. Kung may pasyenteng bata na may TB, ikinukwento nila ang tagumpay ng kanilang gamutan. Ngayon ay alam na naming lahat, kapag hindi nahanap at naipagamot ang mga taong may TB, maaari silang mamatay. Habang hindi sila nagpapagamot, patuloy na dadami ang taong may TB sa ating lugar. Kaya salamat sa libreng gamot ng gobyerno at sa mga community health workers natin. Dahil sa tulong nila, natapos namin ang gamutan ni Abby at Bella. Higit sa lahat ay sa puong may kapal. Ligtas na ang aming mga anak at sila ay mag-aaral na sa eskwela sa pasukan. Masaya na ulit ang aming pamilya. Mga bata, alam kong nagustuhan nyo ang kwento at nakapagbigay sa atin ng matinding emosyon sa ipinamalas na tibay ng dibdib ng pamilya. Hanggang sa muling makabuluhang kwentuhan. Magandang araw mga bata! Ako si Ginang Leia S. Villanueva, ang makakasama nyo sa pagkatuto sa asignaturang Araling Panlipunan. Halika na at matuto. Tayo na halika na at matuto. Tuklasin, alamin ang iyong komunidad. Mga bata, tingnan nyo. Ang ganda ng panahon. Ang sarap mamasyal. Tara, samahan nyo ako. Sabihin kung anong panahon, tag-init ba o tag-ulan ang panahon? Maaari mo bang sabihin kung ano ang panahon, tag-init ba o tag-ulan ang panahon? Mga bata, ano ang panahon? Tama! Panahon ay tag-init, tag-init, tag-init. Ang panahon ay tag-init, tag-init. Mga bata, tingnan nyo ang kapaligiran.
Makulimlim ang paligid. Mga bata, may mga pumapatak na maliliit na tubig galing sa kalangitan. Maaari mo bang sabihin kung ano ang panahon? Tag-init pa o tag-ulan ang panahon? Maaari mo bang sabihin kung ano ang panahon? Tag-init ba o tag-ulan ang panahon? Maaari niyo bang sabihin kung ano ang panahon? Mahusay! Panahon ay tag-ulan, tag-ulan, tag-ulan. Ang panahon ay tag-ulan, tag-ulan. Mga bata, tara na, bumalik tayo sa ating tahanan. Baka tayo'y magkasakit. Mga bata, paano malalaman kung ang panahon ay tag-init? Tama! Malalaman ang panahong tag-init kung tirik o mataas ang sikat ng araw. Paano naman malalaman kung ang panahon ay tag-ulan? Mahusay! Tag-ulan naman kung may mga maliliit na tubig na pumapatak galing sa kalangitan. May dalawang uri ng panahon ang bawat komunidad ng ating bansa. Ito ay ang tag-init at tag-ulan. Sa bawat uri ng panahon, naiaangkop ang mga gawain, bagay o kasuotan. Ganoon din ang mga pagkaing mainam kainin sa bawat uri ng panahon. Mga bata, narito ang mga angkop na kasuotan sa panahon ng tag-init. Tukuyin niya po kung ano-ano ito. Mahusay! Mga bata, aalamin natin ang mga kasuotan na angkop para sa panahong tag-ulan. Ang gagaling at mahusay, mga bata. Narito naman ang mga maiinam na pagkain, gawain o aktibidad kapag tag-init. Kapag tag-init, masarap maligo sa dagat, kasama ang pamilya at mga kaibigan. Mga bata, masarap ding kumain ng mga malalamig na pagkain, katulad ng sorbetes, halo-halo, at marami pang iba. Masayang mamasyal o maglaro sa parke kasama ang pamilya o mga kaibigan. Ito rin ba ay ginagawa nyo tuwing tag-init o tag-araw? Wow! Narito naman ang mga maiinam na pagkain, gawain o aktibidad tuwing panahon ng tag-ulan. Kapag tag-ulan naman, masarap matulog. Kumain ng mainit na sopas o mga pagkain may sabaw. Masarap ding manood ng telebisyon. Ang tag-init ay ating nararanasan tuwing buwan ng Nobyembre hanggang buwan ng Abril. Nararanasan naman ang panahong tag-ulan tuwing buwan ng Mayo hanggang buwan ng Oktubre. Nagbabago ang panahon dulot ng epekto ng global warming o pag-init ng daigdig. Ang dalawang uri ng panahon ay may magandang dulot sa mga tao at likas na yaman. Subalit, meron ding hindi magandang epekto na nakapagbibigay ng takot at panganib. Mga bata, alam niyo ba ang mga magagandang dulot ng panahon? Mahusay! Narito ang mga ilan sa mga magagandang dulot ng panahon. Malayang nagagawa ang pamamasyal. Madaling matuyo ang mga sampay na damit. Ang tag-init ay magandang panahon para sa mga magdadaing at mga magsasakang nagbibilad ng palay. Sa panahong tag-ulan, nagkakaroon ng sapat na tubig ang dam upang makapagbigay ng tubig sa mga tao. Madidiligan din ang mga puno at halaman. Magandang panahon din ito para sa magsasaka, para sa pagpapatubig ng palayan. Tayo rin ay nakararanas ng mga kalamidad na nakapagbibigay ng takot at panganib. Ano-ano ang mga kalamidad na inyo nang naranasan sa inyong komunidad? Mga bata, sa ating komunidad, nakararanas tayo ng lindol, bagyo, baha, pagsabog ng bulkan, pagguho ng lupa, sunog, at iba pang mga aksidente. Mga bata,
Alam niyo ba ang mga hindi magagandang epekto ng kalamidad? Mahusay kung ganon. Sa panahong tag-init, kadalasang nagkakaroon ng sunog. Kapag patuloy ang panahong tag-init, natutuyo ang mga lupa. Nagiging kawawa naman ang mga magsasaka. Namamatay ang mga pananim, maging ang mga hayop. Nagkakasakit din ang mga tao, katulad ng sore eyes, sakit sa balat, ubo, sipon, at marami pang iba. Natutumba ang mga punong kahoy, nalulunod ang mga pananim at mga hayop. Nagkakaroon din ng aksidente sa bawat uri ng panahon. Mga bata, sa bawat uri ng panahon o anumang kalamidad na ating nararanasan sa ating komunidad, kailangan ng bawat isa ng ibayong pag-iingat. Marapat na tayo'y laging handa para iwas sakuna. Ako ay natutuwa dahil alam kong marami kang natutunan sa araling ito. Tunay na ang batang may paho, galing, talino, at talento ang pambato. Sa muli, ako si Ginang Leia S. Villanueva, ang inyong guro. Hanggang sa muli! Welcome to Maestra Mo YouTube channel. Magandang araw sa mga mag-aaral ng ikalawang baitang. Ako si Teacher Lay, ang makakasama nyo sa pagkatuto sa asignaturang Araling Panlipunan. Most Essential Learning Competency. Natutukoy ang mga bumubuo sa komunidad, mga taong naninirahan, mga institusyon at iba pang istrukturang panlipunan. Handa ka na ba sa araw na ito? Nais ko na ilaan mo ang lahat ng iyong oras sa pag-iisip sa mga paksang ating tatalakayin. Tayo ay nasa ika-4 na aralin. Ang ating topiko ay ako, ikaw, tayo sa komunidad. Sa araling ito, inaasahan ko na iyong maipamamalas ang pagtukoy sa mga bumubuo ng komunidad, ang mga institusyon at iba pang istrukturang panlipunan na makikita sa komunidad. Ipinagmamalaki mo ba ang iyong kinabibilangang komunidad? Mahusay! Alam mo ba kung sino-sino ang bumubuo sa mga institusyon sa komunidad? Marapat na kilalanin mo ang mga bumubuo dito upang maunawaan ang ating aralin. Ngayon, samahan akong alamin kung ano-ano ang mga bumubuo sa ating komunidad. Alam mo ba kung ano ang nasa larawan? Mahusay! Ito ay isang aralan. Sa paaralan, natututong magbasa, magsulat at magbilang ang mga mag-aaral sa tulong ng kanilang mga guro at gabay ng punong guro. Ito naman ay isang tama. Ito ay isang pamilihan. Sa pamilihan, dito namimili ang mga tao ng kanilang mga pangangailangan. Ang mga tindero o tindera ang tumutulong sa mga namimili. Pamilyar ka ba sa lugar na to? Magaling! Ay isang laruan. Dito nagsasama-sama ang mga bata at pamilya upang maglibang. Ano naman kaya ang ipinapakita sa larawan? Tama! Ito ay isang pamahalaan. Sa pamahalaan, dito tinutugunan ng alkalde at mga konsihal ang mga serbisyong pampubliko na ibinibigay sa mamamayan. Nakapunta ka na ba sa lugar na ito? Ano kaya ang tawag dito? Magaling!
Ito ay isang simbahan. Dito nananalangin at nagpapasalamat ang mga tao sa kanilang biyayang natanggap. Ito ay pinamumunuan ng mga pare at madre. Ano naman ang nasa larawan? Magaling! Ito ay isang ospital. Dito ginagamot at dinadala ang mga taong may sakit o may karamdaman. Sila ay inaalagaan ng mga doktor at nurse. Mayroon din namang mga komunidad kung saan hindi lahat makikita ang mga naunang nabanggit, tulad ng bangko, istasyon ng pulis, istasyon ng bumbero, at marami pang iba. Ngayon, subukan natin ang iyong galing sa pamamagitan ng pagsagot ng mga gawain. Para sa unang gawain, buuin ang graphic organizer. Isulat ang mga taong bumubuo sa bawat istruktura. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Para naman sa ikalawang gawain, iugnay ang sitwasyon sa larawan na nasa hanay A sa istruktura ng komunidad na tinutukoy sa hanay B. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Tandaan, ang komunidad ay binubuo ng pangkat ng mga tao na naninirahan sa isang puok na magkatulad ang kapaligiran at pisikal na kalagayan. Ang komunidad ay binubuo ng pamilya, paaralan, pamahalaan, simbahan, sentrong pangkalusugan, palaruan, at pamilihan. Para naman sa pag-alam sa natutuhan, punan ang patlang ng mga salita upang mabuo ang usapan. Para sa panghuling pagsusulit, piliin at isulat sa loob ng kahon ang tinutukoy sa bawat pangungusap. Hanggang sa muli! Magandang araw! Ang asignatura natin ngayon ay Mathematics para sa ikalawang baitang, Quarter 1, Week 9. Kasanayan na dapat linangin, solves routine and non-routine problems involving addition of whole numbers including money with sums up to 1,000 using appropriate problem-solving strategies and tools. Mga inaasahan. Masasabi ang mga hakbang sa paglutas ng suliranin. Nalulutas ang mga suliraning may kinalaman sa pagdaragdag gamit ang iba't ibang pamamaraan. Bago tayo magsimula, siguraduhing nakahanda ang mga sumusunod. Self-learning module, lapis, papel, whiteboard, at marker. Sagutan natin ang paunang pagsubok. Basahin at sagutin ang mga sumusunod na suliranin. Maaari mong ihinto ang video na ito upang masagutan mo ng tama ang suliranin. Handa ka na bang malaman ang tamang sagot? Una, pangalawa, pangatlo,
Pang-4. Pang-5. Tama ba lahat ang iyong sagot? Kung oo, mahusay. Kung hindi naman, huwag kang mag-alala. At ito ay ating pag-aaralan. Para sa baliktanaw, isulat ang tamang sagot sa kahon. Handa ka na bang malaman ang mga tamang sagot? Simulan na natin. Una. Pangalawa. Pangatlo. Pang-4. Pang-5. Nakuha mo ba ang mga tamang sagot? Mahusay! Ngayon, sa araling ito, matututunan mo ang mga hakbang sa pagsagot ng word problem. Upang malutas ang suliranin, sundin natin ang mga sumusunod na mga hakbang. Una, unawaing mabuti ang suliranin. Pangalawa, pag-isipan kung paano lulutasin ang suliranin. Pangatlo, pagsasagawa ng naisip na paraan. Pang-4, pagtitiyak kung tama at makatuwiran ang sagot. Narito ang halimbawa ng word problem. Ang magkaibigang sina David at Carmen ay nangongolekta ng kabibe. Si David ay may 218 na kabibe. Si Carmen ay 325 na kabibe. Ilan lahat ang kabibe ng magkaibigan? Unang hakbang. Unawaing mabuti ang suliranin. Tandaan ang mga detalye o datos at kung ano ang itinatanong. Ang mga datos ay ang mga bilang na nakapaloob sa word problem na makatutulong sa paglutas ng suliranin. Ilan ang nakolektang kabibe ni David? Mahusay, 218. Ilan ang nakolekta ni Carmen? Mahusay, 325. Ano ang kailangan nating malaman? Tama, bilang ng lahat ng kabibe ng magkaibigan. Ikalawang hakbang, pag-isipan kung paano lulutasin ang suliranin. Maaaring lutasin ang problema sa iba't ibang paraan. Maaaring gumamit ka ng drawing, sumulat ng pamilang na pangungusap, o magsagawa ng iba pang paraan. Mahalagang matukoy rin ang word clue at operation na gagamitin. Ang word clue ay mga pangkat ng mga salita na nagbibigay kaalaman kung anong operation ang gagamitin. Ang mga salitang ilan lahat sa tanong ay ang word clue. Maaari ring sumulat ng pamilang na pangungusap o number sentence upang malutas ang suliranin. Ikatlong hakbang, pagsasagawa ng naisip na paraan. Isagawa ang naisip na paraan na sa palagay mo ang pinakaangkop. Mahalagang alam mo rin ang operation na dapat gamitin upang malutas ang suliranin. Dahil sa salitang ilan lahat, gagamitin natin ang addition o pagdaragdag bilang operation. Pagsasamahin natin ang lahat ng ones o isahan, pagsasamahin lahat ng tens o sampuan, at pagsasamahin din natin ang hundreds o daanan.
Ang pangungusap na pamilang ay 218 plus 325 equals n. Ang una nating gagawin ay pagsasamahin natin ang ones o isahan. 8 at 5. Meron tayong 13. I-regroup natin ang ones at tens. Ngayon, pagsasamahin natin ang lahat ng 10. Meron tayong 40. Pagsasamahin din natin ang lahat ng tigwa 100. Mahusay! Dumako naman tayo sa ika-4 na hakbang. Pagtitiyak kung tama at makatwiran ang sagot. 218 plus 325. 8 plus 5 equals 13. Regroup. Carry 1. Bring down 3. 1 plus 2 plus 1 equals 4. 3 plus 2 equals 5. Isa pang halimbawa. Ika-8 kaarawan ni Elena. May 50 o 50 nakatatanda ang dumalo sa kanyang party. Ang bilang ng mga batang dumalo ay higit ng 15 o 15 kaysa sa mga nakatatanda. Ilan lahat ang dumalo sa kaarawan ni Elena? Unang hakbang, unawaing mabuti ang suliranin. Ilan ang nakatatandang dumalo sa party? Mahusay. 50. Ilan ang batang dumalo sa party? Tama, higit ng 15 sa bilang ng nakatatanda. Alin ang mas maraming dumalo? Tama, mas marami ang mga bata. Ano ang kailangan nating malaman? Mahusay, bilang ng lahat ng dumalo sa kaarawan. Ikalawang hakbang, pag-isipan kung paano lulutasin ang suliranin. Ano ang word clue sa word problem? Mahusay, ang word clue ay ilan lahat. Kaya, ang gagamitin natin na operation ay pagdaragdag o addition. Mahusay. Ngayon, dumako tayo sa ikatlong hakbang, ang pagsasagawa ng naisip na paraan. Makikita ninyo ang bilang ng nakatatanda ay 50 at ang bilang naman ng mga bata ay higit ng 15 sa nakatatanda. Ngayon, ang gagawin natin ay bibilangin natin lahat ng isahan o ones at bibilangin din natin ang lahat ng tens o sampuan. Meron tayong 11 tens at meron tayong 5 ones o 5 isahan. Ang 11 tens ay katumbas ng 110. Idadagdag natin ang 5 ones. Ang kabuang bilang ay tama, 115. Mahusay! Sa ika-4 na hakbang, ating titiyakin kung tama at makatwiran ang ating sagot. Ang mathematical sentence, 50 plus 50 plus 15 equals n. Nilalagyan natin ng n dahil ito ang ating hahanapan ng sagot. 50 plus 50 equals 100 plus 15. Ang tamang sagot
ay 115. 115 ang lahat ng dumalo sa kaarawan ni Elena. Ngayon, sagutan mo ang mga inihandang mga gawain. Kayang-kaya mo ito. Para sa unang gawain, basahin ang bawat suliranin at sagutin ang mga tanong. Tandaan, maaari mong ihinto ang video na ito upang masagutan mo ng tama ang suliranin. Para naman sa ikalawang gawain, basahin at unawain ang mga sumusunod na suliranin. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Tandaan! Sa paglutas ng suliranin, sinusunod natin ang mga sumusunod na hakbang. Pag-alam sa natutuhan. Para sa karagdagang pagpapaunlad ng iyong kasanayan, lutasin ang mga sumusunod na suliranin. Pangwakas na pagsusulit. Basahin at sagutin ang mga sumusunod na suliranin. Pagninilay. Isulat sa mga patlang ang iyong sagot sa mga sumusunod. Magandang araw! Ang asignatura natin ngayon ay Mother Tongue Based o MTB para sa ikalawang baitang. Narito ang mga kasanayan na dapat linangin sa araling ito. Nakikilala ang karaniwang salitang dinaglat. Nakikilala ang salitang dinaglat sa pantawag sa tao. Natutukoy ang mga salitang dinaglat sa mga ngalan ng buwan at araw. Naibibigay ang buod o diwa ng isang kwento. Nasasagot ang mga tanong sa nabasang kwento. Nakasusulat ng pangungusap tungkol sa nabasang kwento. At nasasabi ang mga mahahalagang pangyayari sa kwento. Siguraduhing nakahanda ang mga sumusunod. Self-learning modules. Lapis at papel. Paunang pagsubok. Basahin ang tula at sagutan ang mga tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot. Maaari mong ihinto ang video na ito upang mabasa mo ng mabuti ang tula. Sagutan ang mga katanungan ayon sa binasang tula. Para sa balik-tanaw. Ibigay ang tamang bantas na gagamitin sa bawat pangungusap. Isulat sa patlang ang tamang sagot. Ngayon, ang pag-aaralan natin ay mga salitang dinaglat. Ang pagdadaglat ay pagpapaikli ng mga salita sa mga pantawag sa tao, ngalan ng buwan, araw, at iba pa. Ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa tuldok. Mga magagalang na katawagang pantao. Halimbawa, binibini. Ang dinaglat ay malaking letrang B, maliit na letrang B, tuldok. Ako si Binibining Santos, guro sa ikalawang baitang. Doktor. Ang dinaglat ay malaking titik D, maliit na titik R, tuldok. Ako si Dr. Reyes, gumagamot sa may sakit.
General, ang dinaglat ay malaking titik H, maliit na titik E at N, at nagtatapos sa tuldok. Si General Antonio Luna ay isang magiting na bayani. Attorney, ang dinaglat ay malaking titik A, maliit na titik T, Y, tuldok. Ako, si Attorney Cruz, tagapagtanggol ng naaapi. Narito naman ang iba pang mga halimbawa. Kapitan, malaking titik K, maliit na titik A, P, tuldok. Gobernador, malaking titik G, maliliit na O at B, tuldok. Ginoo, malaking titik G, tuldok. Ngalan ng mga araw at daglat nito. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ngalan ng mga buwan at daglat nito. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Dumako naman tayo sa mga gawain. Unang gawain, pagtambalin ang hanay A sa hanay B. Maaari mong ihinto ang video na ito upang masagutan mo ng tama ang mga gawain. Para sa ikalawang gawain, ikahon ang titik ng salitang may tamang daglat. Ngayon, kilalanin natin ang buod o diwa ng kwento. Sa araling ito ay matututuhan mo ang mga pangyayari sa kwento na dapat nating bigyang pansin upang makuha natin ang pangunahing kaisipan ng kwentong ating binasa. Malalaman mo rin kung ano ang buod at ang wastong pagsasalaysay nito. Pagpapalawak ng kaalaman. Ano ang buod? Ang buod ay pagsasalaysay ng mga pangyayari na naganap sa isang kwento sa paraang mas maikli at mas madaling maintindihan ng mga nagbabasa. Sa pagkuha ng buod ng isang kwento, kailangang isaalang-alang mo ang mga sumusunod. Simula ng kwento, tauhan, tagpuan, suliranin, at wakas ng kwento. Pangunahing kaisipan. Ang pangunahing kaisipan ay ang mensahe na nais ipaalam ng kwento na nagsasabi tungkol kung saan ang kwentong binasa. Ang pangunahing kaisipan ay maaaring matagpuan sa unahan, gitna, o katapusang bahagi ng kwento. Upang mas madali mo itong makita, hanapin sa kwento ang simula, tauhan, tagpuan, suliranin, at ang wakas ng kwento. Magkwentuhan tayo. Ang pamagat ng ating kwento ay Ina Ko, Bayani Ko. Isinulat ni Ailali A. Marquines. Hindi pa sumisikat ang araw ay gising na si Marlon.
Tinutulungan niya ang kanyang ina sa paghahanda ng mga gamit nito. Isa kasing doktor ang kanyang ina na si Dr. Angela Santos. Marlon, lagi mong tandaan ang mga bilin ko sa'yo. Lagi kang maghuhugas ng kamay at huwag kang lalabas ng bahay. Wika ng kanyang ina. Opo, Mama. Hindi ko po ito kakalimutan. Malungkot na sagot ni Marlon sa ina. Nalulungkot si Marlon sa pag-alis ng ina. Matagal bago niya uli ito makikita at makakasama. Isa kasi ang kanyang ina sa mga taong tumutulong at nakikipaglaban sa COVID-19. Ang kalaban ng buong mundo na hindi nakikita. Bago tuluyang umalis, ay hinagkan ni Dr. Santos ang anak at nakangiting kumaway habang papasakay ng sasakyan. Dahil dito ay nawala ang pangamba ni Marlon. Ipinagmamalaki niya ang kanyang ina, ang kanyang bagong bayani. Ikatlong gawain, sagutin ang mga tanong buhat sa kwento. Maaari mong ihinto ang video na ito upang masagutan mo ng tama ang mga katanungan. Ika-4 na gawain. Ibigay ang mga hinihinging impormasyon mula sa kwento gamit ang flowchart. Pag-aralang mabuti ang 5 pangungusap mula sa kwento. Ayusin ang tamang pagkakasunod-sunod nito. Isulat ang bilang 1 hanggang 5 sapat lang. Mula sa mga pinagsunod-sunod na pangungusap ay bumuo ka ng isang pangungusap na nakapagbibigay ng buod o diwa sa kwentong binasa. Isulat ito sa loob ng kahon. Tandaan, ang pagdadaglat ay pagpapaikli ng mga salita sa mga pantawag sa tao, ngalan ng buwan, araw at iba pa. Ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa tuldok. Sa pagkuha ng buod, hanapin ang simula, tauhan, tagpuan, suliranin at wakas ng kwento. Hanapin kung saang bahagi ng pangungusap makikita ang pangunahing kaisipan. Ibigay ng maikli at wasto upang mas madaling maintindihan. Pag-alam sa natutuhan. Basahin ang usapan ni sabon at alkohol. Maaari mong ihinto ang video na ito upang mabasa mo ng maayos ang kwento. Isulat sa loob ng puso ang tamang daglat ng mga salitang may salungguhit sa usapan. Ibigay ang buod ng usapan ni sabon at alkohol.
para sa pangwakas na pagsusulit. Basahin ang kwento at sagutin ang mga tanong. Maaari mong ihinto ang video na ito upang mabasa mo ng mabuti ang kwento. Sagutin ang mga katanungan. Magandang araw! Ang asignatura natin ngayon ay edukasyon sa pagpapakatao para sa ikalawang baitang, Quarter 2, Week 1. Aralin 1. Kaibigan, maging sino ka man at kaibigang hindi ka kilala. Kasanayan na dapat linangin, na ipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagiging sensitibo sa damdamin at pangangailangan ng iba, pagiging magalang sa kilos at pananalita, at pagmamalasakit sa kapwa. Mga inaasahan na isasagawa ang wasto at tapat na pakikitungo at pakikisalamuha sa kapwa, na ipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagiging sensitibo sa damdamin at pangangailangan ng iba, pagiging magalang sa kilos at pananalita, at pagmamalasakit sa kapwa. Nakapagpapakita ng pagkamagiliwin, pagkapalakaibigan, na may pagtitiwala sa mga sumusunod: kapitbahay, kamag-aral, bagong kakilala, kamag-anak, panauhin o bisita, taga-ibang lugar. Paunang pagsubok. Bilugan ang letra ng larawang nagpapakita ng pagiging magiliw at palakaibigan. Handa ka na bang malaman ang mga tamang kasagutan? Narito ang mga tamang sagot. Ganito rin ba ang iyong sagot? Mahusay! Tayo muna at magbalik tanaw sa nakaraan nating aralin. Lagyan ng check kung sumusunod sa mga tuntunin ng pamayanan at X kung hindi naman. Maaari mong ihinto ang video na ito upang masagutan mo ito ng tama. Handa ka na bang malaman ang tamang sagot? Una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima. Ganito rin ba ang iyong sagot? Mahusay! Pagpapakilala ng aralin. Tingnan nyo ang larawan. Ano ang iyong mararamdaman kung makikita mo sila? Ano ang iyong gagawin? Mayroon ka bang maitutulong sa kanila? Paano mo pakikitunguhan ang hindi mo kakilala? Sa araling ito, matututuhan natin ang tamang pakikitungo sa ating mga kapitbahay, kamag-anak, kamag-aral, panauhin o bisita, bagong kakilala, at taga-ibang lugar. Basahin natin ang kwento ni Lala. Ako si Lala. May kapitbahay ako na ang pangalan ay Myla. Kaklase ko rin siya. Pumapasok siya sa paaralan kahit walang baon. Butas na ang kanyang tsinelas at luma na ang kanyang damit. Minsan, naglalaro ako ng aking manika nang dumaan si Myla. Ano ang dapat kong gawin? At bakit? Ikaw ba ay isang magiliw na bata? Paano mo maipapakita ang pagiging magiliw? Narito ang mga iilan sa mga dapat nating gawin upang maipakita ang pagiging magiliw sa kaibigan, kamag-aral, bisita, kamag-anak, kapitbahay at kakilala. Pinapapasok ko sa bahay ang aming mga bisita. Ganoon ka rin ba? Mahusay! Nakangiti ako kung mayroong bagong kaklase. Ginagawa mo rin ba ito?
Magaling! Kinakausap ko ang aming mga kamag-anak na may paggalang. Ikaw ba ay magalang din? Very good! Nakikipag-usap ako sa aking bagong kakilala. Nakikipag-usap ka rin ba sa iyong bagong kakilala? Magaling! Nakikipagkilala ako sa bagong lipat na kapitbahay. Lahat ba ng mga nabanggit ay palagi mong ginagawa? Kung hindi, ano ang iyong dahilan? Maaari mo bang ipaliwanag? Bukod sa ating mga kakilala na nakakasalamuha araw-araw, mayroon ding ibang tao na hindi natin kakilala ang makakasalamuha at makikita natin sa ating paligid. Subukan natin gawin ang mga gawain sa ating module. Maaaring ihinto ang video na ito upang masagutan mo ng tama ang mga gawain. Bilugan ang bilang ng larawan na nagpapakita ng pagiging magiliw. Tandaan! Pangwakas na pagsusulit. Iguhit ang masayang mukha, sapat lang kung nagpapakita ng pagiging magiliw at palakaibigan at malungkot na mukha kung hindi. Please don't forget to subscribe. Thank you for watching.